Nako, palayo na tayo ng palayo sa flood control. Mukhang hindi na natin matutunton kung sino talaga ang mastermind. Ganon? Aba, mukhang pagka isinunod namin yung mga susunod na balita, mga pangyayari, baka manlumo kayo. Kaya daw, kakasuhan daw si Orly Gutesa sa pamimeke ng dokumento. At hindi lang siya, mga kababayan, pati lahat ng mga nagpresenta ng dokumentong ito. Kasama dyan si Senator Dante Marcoleta, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Direkta kagad tayo, mga kababayan. Breaking news! Breaking news daw ito, mga kababayan. Ito po, pinakakalat po nila na breaking news daw. Yung pong salaysay, affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa ay peke daw po yung pirma. Breaking news daw. Matagal na po nating alam yan, mga kababayan. Noon pa man sinasabi, wala naman nagsasabing tunay ang pirma niyan, mga kababayan. Sa lahat po ng pagtalakay sa mga ipinapapanood po namin sa inyo, lalo na dito sa Sagalang Mamamayan, sa programa sa Net25, noon pa man sinasabi na hindi pirma talaga nung attorney yung pirma dyan sa affidavit ni Gutesa. Pero yun, hindi naman po yun Hindi yun ang issue dyan, mga kababayan. Etong mga, hindi ko malaman kung bakit ganito ang aktwasyon nitong mga nagpapakalat ng mga ito, lalo na ito pa yung mga senador pa. Wala, para bagang napakalaking issue ito, mga kababayan. Ang pinag-uusapan po dyan, mga kababayan, yung ikinanta ni Master Sergeant Gutesa. Hindi yung kanyang hindi yung pirma ng kanyang affidavit ang issue dyan, mga kababayan. Pinalalabas na naman ngayon, mga kababayan, dahil sa peke daw, wala daw kwenta yung kanyang sinumpang salaysay. Mga kababayan, eto po kung gusto natin na malaman ang katotohanan, dapat yung sinasabi nung nagsasalaysay o yung sinasabi ng tao, yung witness, yun ang dapat litisin. Nanumpa naman po. Sabi nga ni Senator Marcoleta, sabihin na natin na peke yan. Yung pirma sa notaryo sa affidavit, sabihin na natin peke yan. Pero mentras na siya ay nanumpa sa harapan ng mga sa harapan ng committee sa Senate hearing, sapat na yon. Itong mga taong ito, hindi natin malaman kung sila kakampi ng paghahanap ng katarungan tungkol sa mga ninakaw na pera ng kaban ng bayan o sila ay nagtatakip sa mga magnanakaw, mga kababayan. Kasi maliwanag naman po malinaw naman po na ipinipilit nilang siraan ang kredibilidad nitong si Master Sergeant Gutesa, mga kababayan. Katulad niyan, ipinakakalat nila, breaking news pa raw. Matagal na po naming alam yan, mga kababayan. Na hindi po talaga pirma ng attorney yan. Ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, yung kanyang isiniwalat, yung kanyang ibinulgar, yung kanyang ipinagtapat na sila ay nagdi-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni Saldico at ng former House Speaker Romualdez. Yan ang issue dyan. Mga kababayan, para hindi tayo mahulog sa anumang mga kung ano-anong sinasabi natin dito, baka magkamali pa tayo. Mas mabuti po siguro panoorin natin ang video ito. Mula pa rin sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan. Ito po, panoorin natin sabay-sabay. Nako, palayo na tayo ng palayo sa flood control. Mukhang hindi na natin matutunton kung sino talaga ang mastermind. Ganon? Aba, mukhang pagka isinunod namin yung mga susunod na balita, mga pangyayari, baka manlumo kayo. Baka masabi mong, oo nga, no?
Sabi pa naman, hindi, may babawiin muna tayo, tsaka dapat may makulong eh. Eto. Oo. Di ba sabi ko sa'yo, palayo na tayo ng palayo. Oo nga. Doon sa tinutumbok ng investigation sa flood control. Oho. Parang ano to dyan ha? Natatanda ko, di ba, inihahalimbawa natin ito sa basketball. Basketball. Ano, nung Oo araw naman. na Oo. shoot na lang, Yes. last 2 minutes, naghahabol, tapos biglang magba-brown out. Hinto, di ba? Oo, naku, di init ang ulo ng mga tao niyan. Oo. Ganun ang nangyayari, di ba? Oo nga. Pagka may mainit na testigo, may mainit na testimonya, Nako. biglang napuputol. Kasi mukhang ano eh, iba tinutumbok, hindi doon sa gusto nilang direksyon. Oo. Oo. Ngayon, naalala ko na meron ding technique dyan, yung halimbawa, example, yung kalaban nyo sa basketball. Oh. Lamang kayo, lamang ha? Okay. Oo. 10. 10 Tapos lang. biglang, nung nagbalik sa second quarter, Okay. aba, panay ang shoot at naaga pabalik-balik sila hanggang sa 2 na lang ang lamang. Aba, oh. Na maabutan na kayo. Ano ikaw, kung coach ka, ano gagawin mo? Aba, di siyempre, ano yan? Man-to-man yan, bantayan talaga yan. Para, Oo ano? nga, oo. Di ba? Pero mayroon pang kung tawagin na yan, no? Pamatay sunog. Di ba? Time out. Tayo. Time out muna, time out. Magta-time out ka, Time di ba? out, time out. Time out. Oo. Tapos pagkatapos ng time out, yung iba nagta-time out uli, di ba? Ay, siyempre, oo. Okay, sasabihin kung ano man, teka lang, may sira yung may nabalian o kung ano man, para lang humaba. Tama. Naalala ko, kailan ba yung huling hearing, Jen? Kailan ba tayo huling nakapanood tungkol sa flood control? Para mag-iisang buwan na, no? Oh, kasi mag-isang, tama, kasi yung recess, bago nag-recess ito eh. Oo. 1 week before nung kanilang recess, tsaka natigil yung investigasyon, mag-isang buwan ng recess eh. Parang pinatay na nga yung sunog. Okay. At ngayong patay na ang sunog, mukhang wala namang papatayang tao, ha? Wala. Oo. Pinatay, ha? In terms na pinatay ang pag-asa na makatestigo yung mga gustong tumestigo. Yung mga testigong hindi ka-frequency eh. Oo. Iba ang direksyon eh. Unahin natin. Sino yan? Mag-asawang diskukaya. Nag-disqualify Hindi. Disqualified. Disqualifika sa pagiging state witness. Nako. Dahil daw sa pagtalikod ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na makipagtulungan sa gobyerno, ay hindi na sila qualified na maging state witness. Yun ang sinasabi ko. Talaga naman, no? Pakinggan nga natin, Attorney Miko Clabano. Spokesperson ba siya ng Office of the Ombudsman? Yes, ano siya, Assistant Ombudsman. Tapos siya na rin. Tapos siya na rin ang the same time. First time nga may spokesman. Sabi ko sa iyo eh. Kaya nga siya sinabi galing sa DOJ eh. Pero ang spokesman, mas madalas mag-spoke. yung mismong ombudsman. Nga, pakinggan natin. Attorney Miko, ano nangyari? The Discayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses and can only be charged as respondents and in the future accused in the case of malversation of public funds, falsification of public documents, and all the other crimes that they were a part of. Ayun. Wala na talaga. May isa pa palang tawag dito sa basketball. Di ba? Tinime outan mo ng napakahaba. Oo. Tapos nung magbalik, sinupalpal mo yung gustong mag-shoot. Black. Supalpal. At ang tawag mo, man-to-man, di ba? Man-to-man. Medyo bantayan. Dipidikit ang kalaban eh. So may nagbantay kay mag-asawang Diskaya. Yan, May nagbantay dun sa isa pang magle-layup, Jen. Nako, ganon. Sinahod eh. Bagsak eh. Nung pag-layup, sinahod. Oo. Nako Yan po si Sino yan? Sergeant Orly Gutesa. Nako. Hindi na rin makita yun eh. Paano makikita? Sinahod nga. Magtataka naman ako, ba't man magpapakita sa inyo? Hindi na. Diba? Alam mo ba ang bago? Eto na. Naglabas na daw po, eto dito ako nagtataka no?
ng desisyon ang Manila RTC na nagsasabing peke nga yung pirma ng attorney na nagnotaryo. Ah. Di ba matagal naman nating alam na hindi na niya talaga pirma yun, di ba? Peke naman talaga. pero Wala naman nagsabing hindi peke yun. Pero ngayon, Oh. pinatibay na lang ng executive judge ng Manila Regional Trial Court na peke yung pirma dun sa sworn statement ni Gutesa. Talaga naman kasi iba yung pirma niya, yung original na pirma talaga ni attorney Pechi. Oo. Kumpara doon sa pirma niya, At noon pa natin alam. Yes. At hindi ito ang issue, di ba? Totoo. Hindi yung pirma, kundi bakit ganun lahat ng notaryo dun sa opisina ni Pechi na hindi niya pirma lahat? Totoo. Kasi ang tanong doon, sino ang nag-atas Aha. na pumirma ng ganon doon sa notaryo? Di ba? Yes. Kasi yan, parang ang napakalaking balita. Di ba? Ang headlines na yan, breaking news. Oo, peke. Peke daw po, kinumpirma na executive judge ng Manila Regional Trial Court na yung pirma doon sa notaryo ni Gutesa ay peke. Oo. Paano ba nila nalaman na peke? Oh. Tiningnan yung notaryo dyan. Oh. Tapos tiningnan yung pirma ng Gutesa. Yung totoong pirma ni Pechi. Nung lawyer. Oo. Pinagkumpara. Peke nga. Ibig sabihin peke. Peke itong salaysay Peke nito. Hindi, yung pirma lang, hindi salaysay. Hindi, ganun ang labas eh. Ganon? Peke yung dokumento, peke yung salaysay. Walang kwenta yung salaysay. Hindi, parang parang nabasa ko, dililiwanag ata ni Senador Ping, hindi naman niya nangangahulugan na baliwala yung salaysay kasi Buti pinapaliwanag niya. parang mayroon sa ganung statement kasi pinanumpaan naman daw niya yun doon sa Blue Ribbon Committee. Pero ang pagpapalabas niyan sa report, Jen, eto kakasuhan si Gutesa ng pamimekay ng dokumento. Hindi, importante yung kasuhan para maituro din ng Gutesa. Ako maganda kasi minsan ang pagkakaso, hindi mo rin masasabing negatibo para sa'yo, para doon, maobliga kang ipatibayan. Buti sana kung alam ni Gutesa yon, di ba? Oo. Na kasi iisipin niya, naku, ikukulong ako. Baka nga hindi na lumitaw yan. Pero bukod kay Gutesa, Jen, alam mo ba kung sino pang kakasuhan ng pamimekay ng dokumento? Ba, sino pa? Lahat daw ng gumamit ng dokumento na yan at nagpresenta sa Senado. Sino ba yon? Sino yung mga yan? Mukhang talagang sino daw yung mga yan? Wala nang sinabi. Pero alam ko, pag pinanood mo, alam mo naman kung sino nagpresenta niyan eh. Sino ba yan? Sino yan? Sendante Marcoleta, sino ba yan? Ituro nyo nga. Nako, mapapasubo kayo dyan. Kaya nga. Yan ang magiging problema natin. Pero dapat tandaan natin, ang pinagkumpara lang dito ay yung pirma ng abogado at nung affidavit, yung notaryo ng affidavit. Hindi pa po tiningnan yung iba pang notaryo doon. Dapat tingnan nyo, ganito ba talaga ang pirma ng notaryo dyan sa opisina nila? Yan, totoo ba? Ito ba talaga? Pumipirma ba talaga yung abogado? Yun ba talaga? Kasi totoo naman, nung tagpo na yun, hindi naman talaga si Atty. Pechi yung pumirma Di ba? May pumirma at may naglagay ng dry seal, may kanyang kung ano-ano, dokumento niya. Bilang practice, di ba? Oo. Tsaka ang katunayan, doon sa opisina niya, 24/7 eh. Yes. Kaya nga ang hinala nila, walang tulog si attorney. Dinaig pang 7-Eleven. Talaga naman. 24/7 na bukas yung notaryo. Ibig sabihin, kahit pumunta ka ng madaling araw doon, nandun si Atty. Pechi at siya ang magnotaryo. Ngayon, Jen, Oo. di ba, patapos na yung time out. Oo. Baka half time na nga. Yan yung basketball na. Papasok na ng third quarter. Bago pa pumasok yung third quarter, binutata na yung dalawang... Disqualified yung star player. Disqualified yung star player. Yung isa sinahod eh. Hindi na makapag-play to eh. Nabalian ng balikat. Hindi Okay, pinulungan. Pag pumasok, sasahurin kita. Hindi na nga magpapakita yung player mo, Kaya di yung ba? third quarter, kulang-kulang na yung player ng Wala kalaban. na. Oo. Talo tayo. Talo ba yung default siya pagka nagkataon? Kumbaga sa basketball na. Pero ang problema, ayaw ng mga negosyante eh. Diba? Yung halimbawa, naglalaro ng basketball, may mga sponsor yan eh. Siyempre. Mga negosyante yan. Totoo. Sabi ng mga negosyante, hindi. Niluluto nyo yung laban. Hindi kami papayag. Pumapalag po eh. Bawal yan. Kapag ka niluto nyo yung laro at pagka nagkaalaman, baka bumalik sa yan, organizing committee ng yan. Game fixing yan. Game fixing yan. Yan yung pinakikita natin. Yung perma po ni attorney na yan, Espera. Oo. At yung iba pang mga... Ayan, yung denial niya. Pero yung contract agreement sa TIESA, ganun din yung pirma. Yun na nga. Katulad ng notaryo kay Gutesa. Paano yung mga unang notaryo? Ito daw kasi yung tunay niyang pirma, no? Yes. Ito itong sa baba. Dinideny niya yung nasa baba. Pero ang problema, lahat ng notaryo mula sa opisina niya, yun ang pirma yung katulad nung nakay Gutesa affidavit.
mukha naman talagang... Hindi, totoo naman mula sa puli. Fake naman talaga kasi pineke, hindi naman siya talaga pumirma. Iba pumirma Hindi nga siya. Yung ganun yung style Yes, kaya lang. Oo. Tingnan nyo lahat ng mga notaryo. Oho. Kaya katulad yan. Sa itong nasa kanan natin dyan, yung nasa contract agreement. Kaya sa totoo lang po, yung pinalabas na desisyon, kung desisyon man ng executive judge, Nelson, wala pong bago doon. Oo nga. Hindi po yun isang malaking, hindi po isang breaking news. Hindi yun ang issue. Oho. Kung tama ba yung pirma o hindi. Dahil noon pa naman nating sinabi na ang issue dyan, bakit gano'n ang mga pirma? Tama. Sa lahat ng ninunotaryo sa opisina na yan. Oho. Di ba? Nako. Saan ba yung statement? Mayroong ano yan? Ayan. Ito, mayroong statement si Senator Ping eh. Ayan, sige, Ito, sige. Oh, binanggit, pinaalam daw po sa kanya nung natuklasan ng Executive Judge ng Manila Regional Trial Court na hindi tugma ang pirma sa sworn statement ng surprise witness na si Orly Gutesa sa tunay na pirma ni Atty. Pichi Rose Espera. Yan, si Espera po nakalagay sa nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. Ayon po kay Senator Ping, inirekomenda ng hukom na isailalim daw po sa preliminary investigation si Gutesa. Yun nga. At iba pang sangko sa paggawa po ng kanyang affidavit. Yan ang sinasabi ko. Ay di... Imbestiga. Iimbestigahan din, pati sa attorney. Oo, Di ba? oo. Ipapatawag ay niya sa susunod na pagdinig si Gutesa. Pero dahil hindi ito ma-allocate ng Senate Blue Ribbon Committee, posibleng humingi sila ng tulong kina Senator Dante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor. Ayun, oho. Talaga naman hindi siya magpapakita sa inyo. Siyempre, di ba? Yung pinagkakatiwalaan niya siguro nakakaalam sa kanya kung sino man. Malay mo, mga general din pala nagtatago sa kanya. Di ba? Sino bang general? General Lau. Basketball ba pinag-usapan natin? Oo nga, luman-luman. General Lau. Batayan niya kasi sa CCTV footage sa Senado bago ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee noon po September 25. Dumating ito 8:27 ng umaga pero nanatili ng 30 minuto sa opisina po ni Senador Marcoleta bago nagtungo sa gallery ng Senado kung saan ginawa po ang hearing. Ayon. Yun daw pong sabina ay ipinadala po sa office ni Senador Marcoleta. Bukod daw po kay Gutesa, ipapatawag din sa November 14 hearing ang kontraktor na gumagawa umano sa bahay ng dating House Speaker Martin Romualdez, pati na rin ng logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Gutesa na naggatid dito ng mali-maleta daw pong pera. Yun ang magiging balita ata sa mamaya. Ayan. Yun ang ang balita, Nelson. Yun. Tingnan natin kung ano mangyayari sa isyong ito ukol po kay Gutesa and Diskaya. So sa third quarter, wala na tayong star player. Kumbaga Kasi sa... sabi ni Senador Ping, may import siya na ipapasok. Ganun. Bago. Malakas daw dumakdak. Kasi kung ganyan, sabi ng ibang star player, pag wala na yung star player, wala. Dito kayo nanonood dyan. May bago daw. Ayaw na namin. May bagong star player. Ewan ko lang kung kaninong team. Kung kayo papabor. Kung kanino ipapasok. Kung kayo na magsusut ng bola. Sige. Oo nga, no? Kasi kahit na yung kakampi ka nung team mo, pero nagsusut ka sa kalaban, nagpo-points pala yun. Points yun. Kahit nga, pa sabihin, no? ay, nagkamali po ako, bawiin niyo yan. So pwedeng meron kang player, na akala mo naglalaro para sa team mo, pero doon pala sa kalaban? Merong game na ganyan free throw Ang nagpanalo, kakampi nung kalaban. Malalaman natin yan. Oo. So yun po mga kababayan, napanood po natin yung video. At eto nga mga kababayan, naglabas ang Manila RTC ng desisyon na peke daw. Yun nga, sinasabi natin noon pa man, alam na natin na hindi talaga yan ang pirma ng attorney. Yung sekretarya niya ang pumipirma dyan, hindi naman po mismo yung attorney. Mga kababayan, ang usapan po dito, hindi naman yan ang issue pero pinalalabas po nila na breaking news ito mga kababayan. Kaya daw, kakasuhan daw si Orly Gutesa sa pamimeke ng dokumento. At hindi lang siya mga kababayan, pati lahat ng mga nagpresenta ng dokumentong ito. Kasama dyan si Senator Dante Marcoleta mga kababayan. Mapapasubo kayo dyan. Sabi nga dito sa ganang mama, subukan nyo ng magkaalaman. Baka pagka kinasuhan nyo yan, lalong lalabas yung mga gusto niyang ilabas dyan, mga kababayan. At eto pa, mga kababayan, meron daw ilalabas na malaking witness. Naalala ko tuloy. Excuse me. Naalala ko po tuloy noong sinabi, noong panahon ng Blue Ribbon,
noong na ang chairman na ay si Senator Ping Lacson, di ba may sinabi siya na ang dami na pinopost siya sa Twitter, kung saan-saan, sa interview, ang daming post tungkol din sa video, na kapag ka daw inilabas, mga kababayan, may mananagot na senador, mga kababayan. Nung inilabas yung video, mga kababayan, yun nga po, yung babae na pinatawag sa Senado, wala palang kinalaman. Nagpatawag sila nang wala palang kinalaman sa kaso at wala palang kaugnayan sa kaso, mga kababayan, na pinalalabas na ito'y napakalaking lead. Baka ganito na naman ito. Na sinasabi nilang malaking witness daw di umano, pinapuputok na naman nila. Pagdating ng araw, wala palang kwenta yon, mga kababayan. Dito, mga kababayan, mapaghahalata nyo talaga. Sabi nga po namin, kapag ang isang naghahanap ng katarungan, naghahanap ng hustisya, talagang naghahangad, ang dapat na pagtuunan ng pansin, yung sinasabi ng tao, yung isinalaysay ng tao, yung mga ibinulgar o isiniwalat ng tao, yun ang dapat na litisin. Kung meron man, dapat litisin yung sinasabi nilang pirma-pirma na yan. Dapat litisin dyan yung abogado, hindi yung nagpanotaryo. Ano pakialam ng nagpanotaryo dyan? Nagpanotaryo lang siya. Alam ba niya na yung attorney o yung sekretary pumirma dyan? Wala na siyang pakialam doon. Ang importante, nanotaryuhan yung kanyang affidavit. Yun lang yun, mga kababayan. Pinalalabas nilang napakalaking issue po ito. At ang nagpapalabas nito, yung mga makikitid ang utak, mga kababayan. No, mga kababayan, kayo nga po, mag-share nga po kayo ng inyong mga opinion, kuro-kuro, palapalagay. Paki-comment nyo nga dyan sa baba kung yung sinasabi natin ay sang-ayong kayo o kaya kontra kayo o ano masasabi nyo tungkol sa bagay na ito. Mga kababayan, muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Saan man po kayo naroon at ano man po ang inyong ginagawa ay lagi po kayong mag-iingat.